Nilulog ka na, paulit na natin sa maraming Kristiya. Ngayon ay kasasahan at ako sa krus na naman. Ang panguna sa aking pagbulo ng umaga ay sa ng pamilihan ng Pilar City. Kung sa kalimutan, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakalisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ng tagumpay at pagtatampo o pagtatanghal ng banal na krus ni Jesus. Kaya sa isang ito, pilitin natin ang biyaya na mas maunawaan ang kahulugan ang mensahe ni Jesus na nakabayubay sa krus upang tunay natin maitampok ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan, lalo na ng ating tinaligdan ang krus ng pag-ibig. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Papuri sa Diyos
kapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na dinanap ng iyong anak, ay magpaging dapat na ang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsibuko tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises, at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihan sa kanya'y nagparinloob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy, pakunwari balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa nilang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon pa man, palibhasay, Diyos siyang makabaging. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang kambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat sa Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsikalipin tayo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Naas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsupunan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ngayon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng tagumpay at pagtatampok ng krus ni Jesus. Ipinapaalala sa atin ng ating kapistahan na sa isang banda, sa pamamagitan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, nagtagumpay si Jesus sa kadiliman at kasalanan. At dahil doon tayo inaaniyahan na itampok ang krus sa pang-araw-araw nating buhay sa mundo ngayon bilang mga Kristiyano upang malaman ng sanlibutan na natalo na ang kamatayan at kasalansunod sa krus. Pero alam niyo mga kapatid, magandang balikan ang kasaysayan nitong kapistahang ito. Ayon sa tradisyon natin ng ating simbahan, noong mga 300 AD, pagkamatay ni Jesus, pinahanap ni Reyna Elena ang tunay na krus ni Jesus. Si Reyna Elena ang nanay ni Emperador Constantino. At maalala nyo na ang Santa Cruzan na ginagawa natin tuwing Mayo. Kaya siya tinatawag na Santa Cruzan, ang bida hindi si Reyna Elena. Ang bida ay yung krus ni Cristo na natagpuan ni Reyna Elena at mga kasama doon sa Calvary. Pero nakakatuwang bigyang pansin ay nung iniuwi ni Reyna Elena itong natagpo ang tunay na krus ni Jesus sa Roma, ito'y pinasa sa kanilang punong pari ng pangalan si Macarius. At lahat ng natitipon doon, nang iniangat niya Macarius ang kahoy ng krus ni Jesus, sila'y napaluhod, napayuko, napaluha, napasuntok sa dibdib at sinabi, Panginoon, kaawaan mo kami. Ganun na lang kalakas ang talab at bisa nung krus na yun, nung unang itinanghal, nung panahon iyon. Kaya ngayon ang pinagdiriwang natin ang pagkatanghal at pagkatampok sa krus na banal. Ang tanong ko sa inyo, ganun pa rin ba ang bisa ng krus sa inyo? Kayo ba'y napapayuko, napapaluhod, napapaluha at napapasabi, Panginoon, kaawaan mo. Alam niyo po mga kapatid, may tatlo yatang hadlang. Bakit nawawala ng bisa? Parang lumalagnaw ang kahulugan. Yung iba sa atin, nagsusuot ng mga kwintas, na may krus, ng mga earrings, ng mga tato, ng mga t-shirt, nakikita natin sa lahat ng simbahan, sa mga classroom, kung saan-saan. Na dahil sobrang familiar na, gaya ng ibang bagay na familiar na sa atin, sometimes we take it for granted. Sometimes wala nang bisa, hindi na natin naririnig yung mensahe ng Diyos. Pero pangalawang dahilan, bakit parang humihina ang bisa dating ng krus, ay dahil rin sa pumapaligid ng impluensya ng lipunan at ng ating kultura. Ngayon, ang dami-dami na natin pinagkakabalahan, ang dami-dami natin distractions, at ang relihiyon ay kinukonsider ng karamihan na baduy o walang saysay. Kaya naman hindi natin namumulatan na pati pala tayo apektado na. Kaya yung ating pagturing sa krus ay hindi na rin ganun katindi. Pero alam niyo po yung pangatlo, ito yung pinaka-interesante para sa atin.
Siguro kaya wala kang masyadong bisa yung krus sa ating buhay. Kasi pag tumutuhay tayo sa krus, tayo ang salita ng salita. Humihingi tayo ng tawad, humihingi tayo ng mga petisyon, humihingi tayo ng mga kaibigan. Maganda yun. Dahil meron tayong pananampalataya kay Jesus. Pero parang may kulang. Kasi one way lang ang relationship sa krus. Kaya ngayong umaga ito, ngayong araw na ito, yan ang paanyaya ko sa ating lahat. Na talagang itanghal natin ang krus ni Jesus. Muli siyang tunghayan at pagmasdan. At pakinggan ang taong nakabayubay sa krus. Kasi may nais siyang sabihin sa ating lahat. Huwag nating hayaan na maging pamilyar na decorative lang siya. Pero talagang ilagay natin sa gitna. Huwag nating hayaan na yung lipunan ay tanggalin ang kahulugan niya. Pero muli natin siyang tunghayan. At higit sa lahat, bago tayo magsalita at humiling, ngayong araw na ito, pakinggan natin ang nasa krus na si Jesus. At sabihin ko may tatlong mensahe siya para sa atin. Alam ko marami pang ibang mensahe, pero tatlo yung nangingibabaw. Unang-una, pag tumitingin tayo, pag tumitingin tayo, pag nagdarasal tayo, pag nagmamasid tayo sa banal na krus, ang mensahe ng unang-una, ganito kita kamahal. Kuminsan sa buhay natin, nakakapagduda ang pagmamahal ng Diyos. Kuminsan sa buhay natin, hanap-hanap tayo ng ibang-ibang uri ng pagmamahal sa mundong ito. Yung pala nasa harapan na natin palagi, isang Diyos na tao na nagpapahayag sa atin, ganito kita kamahal. Hindi lang kita mahal, pero gagawin ko ang lahat para sa kaligtasan mo dahil mahal kita. Dahil mahal kita, ayaw kong mapariwara ka. Gusto kitang maligtas. Kaya nga buong buhay ko, ginasikaso ko kayo. Kaya nga hanggang sa kamatayan ko, gagawin ko para sa inyo. Pero hindi natatapos sa kamatayan. Dahil muli akong mabubuhay para patuloy ka mahalin. Kaya mga kapatid, yan ang unang mensahe na tingin ko pinaka-pundasyon ng buhay Kristiyano. Na maparating sa atin ang krus na si Jesus. Na ganito kita kamahal. Anong tugon mo sa pagmamahal ko sa iyo? Yan ang magpapaanda sa ating buhay Kristiyano. Pangalawa kong mensahe, marahil sinasabi ni Jesus, na uunawaan kita, halika sa akin. Pag pinagbasta natin, lalo na itong krus na ito sa bandang gilid na ito, pag pinagbasta natin yung mga tinig, yung mga laslas, yung mga dugo, yung mga sugat, yung mga pako, sinasabi ni Jesus, nabuhay ako sa mundo at naranasan ko ang inyong nararanasan na pagpapakasakit. Nararanasan ko yung pagtakwil sa inyo ng mga tao. Nararanasan ko yung mga hagupit ng buhay. Nararanasan ko yung sakit na nararamdaman nyo at namamahal nyo sa buhay. Kaya ako naging tao ay para makaisa kayo. Kaya ngayon na naririto, dumain kayo, lumuhod kayo sa akin. Siguro po yan ang pangalawang mensahe. Pagtingin natin sa krus. Oo, hirap na hirap si Jesus. Pero dahil sa paghihirap na yun, makakarinig tayo sa Kanya. Makakarinig siya sa atin. At mabubuo ang tiwala, mabubuo ang ugnayan ng pagbubukas loob sa Kanya. Pero huli sa lahat, at itong dahilan, bakit itinatanghal ang krus? Bakit ang laki-laki ng mga krus sa simbahan? Ang siguro pinakamahalagang mensahe ni Jesus. Kung nais niyo makapiling ako sa langit, tularan ninyo ako. Dapat ganito ang itsura niyo sa wakas ng panahon. Na kayo ay sugatan, kayo ay wasak, dahil sa pag-ibig niyo sa Diyos at pag-ibig niyo sa kapwa-tao. Yan daw ang ibig sabihin ng pahaba at pahalang ng krus.
na inuuna natin ang relasyon sa Diyos. Minamahal natin siya ng buong isip, buong puso, buong diwa. Pero naroon din ang relasyon sa bawat isa. Minamahal ng kapwa gaya ng sarili. At kapag nabuhay ka ayon sa krus na ito, ganyan ang magiging itsura mo. Ganon ang magiging itsura mo. Dahil tinularan mo si Jesus. At dahil tinularan mo si Jesus, karapat-dapat kang matulad sa kanyang muling pagkabuhay sa langit. Bilang pangwakas, anong kaugnayan nitong tatlong mensaheng ito? Alam niyo po, pag tumutulad tayo kay Jesus, para marating natin yung level na yan, kailangan malinaw muna sa atin, ganito kita kamahal. Kasi kung hindi niyo nararamdaman sa puso niyo na mahal kayo ni Jesus, walang pag-ibig na maaaring tumulak sa inyo, tumulad sa Kanya. Gayun din naman, kapag tumutulad na kayo sa Kanya at nararamdaman nyo na napakaraming paghihirap, napakaraming pasakit, nandun siya naghihintay para sa inyong mga daig, para kayo'y palakasin, para kayo'y bigyan ng pag-asa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang at sa kahabaan ng araw na ito, pakiusap ko sa inyo. Kung meron kayong maliit na krus sa sasakyan, krus sa rosaryo, krus sa bahay, bigyan niyo ng isang mapagmahal na pagtunghay, isang mapagmahal na tingin, at pakinggan ang sinasabi sa inyo ni Jesus. Sapagkat kapag nagkaroon ulit ng talab at buhay ang krus, doon niyo lang siya magugustuhan itampo sa inyo. Magsitayin po tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay San Cristo, isa ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkatawang tao sila ng Dalang ng Espiritu Santo. Ibinahan sa Pagkabayan ni Rehema. Pinapakasakit po ang siyang nilago. Pinahos sa krus na matay ng ibig. Nanawag kasi ng looban ng mga iman. Natay na ng araw na buhay ng mabuti. Umakyat sa langit. Nalulunok sa namin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon umuulang kami pagtulugo sa mga buhay at mga bayang. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa samahan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng mga bayang, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-iiwang natin, sa kapistahan ng pagtatampo, sa banal na krus ng ating Panginoon, buong pananalig natin idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, sa pag-asa ng mga ito'y Kanyang ipagkakaloob. Ang ating pong itutugon sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hindi mo kami. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hindi Para sa ibang pandaigdig, nawa, ipangaral niya ang kapangyarihan ng krus at panindigan ito laban sa mga panghalinaw na kamundo. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hindi mo. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng ating mga pamumuno espiritual, nawa, manatili silang maging tapat sa mensahe ng krus at hindi na ito ipahayag. Manalangin tayo. sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hingin mo kami. Para sa mga pinuno nating sibil at lahat ng nanunungkulan, nawa, igalang nila ang mga pagpapahalaga ng lipunang Kristiyano na sinasabisan ng krus at ipagtanggol ang mga ito sa lahat ng pangalan. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hingin mo kami. Para sa mga lolo't lola, nawa, ang kanilang karutungan at pananalig kay Jesus na namatay sa krus ay magbigay inspirasyon sa kanilang mga anak at apo upang maging mapagmahal na alagad ng Kristo. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, hingin mo kami. Para sa lahat na nagtitiis ng sakit, karalitaan at diskriminasyon, matagpuan nawa nila sa krus ni Kristo
ang lakas na kailangan upang ang kanilang kahirapan ay mabata nila ng may karangalan, pananalig at pag-asa. Manalangin tayo. Sa iyong sa muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nag-aawang buhay, nawa, magtiwala sila sa pagligtas ng pangyarihan ng krus at matapat nilang ihabigin ng kanilang sarili tulad ng ginawa ni Jesus sa mahabaging pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo. Sa iyong sa muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, nawa, mamuhay tayo ng may pagmamahal at pagpapahalaga sa krus ni Jesus. Manalangin tayo. Sa iyong sa muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Tinig natin manalangin ang ating mga sarili kahilingan. Manalangin tayo. Sa iyong krus at muling pagkabuhay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, kami ay iyong iniligtas sa pamamagitan ng pagpapakasakit mo sa krus. Tulutan mo kami maging karapat-dapat sa pangako ng buhay na walang hanggan, habang patuloy namin pinapasal araw-araw ang aming mga krus ng may pananalig, pag-asa at pag-ibig. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilubo tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Pagpapitawaran ng Panginoon itong pagkakain sa inyong sa kapilihan na nakakalahan at sa kapilihan ng suwok sa bayan ng Ibadan. Ama namin lumikha sa ikamagpapatawad ng mga kasalanan, magalang nawa ang paghahain ito na sa gambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
itaas ng Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkakuha ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuhay sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nanaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyo na dahilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo kong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagsigayin mo tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang hadis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amang namin mo yung simbahang naghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, kay Luis Antonio na aming Arsobispo, at ng Tanang Kapalian. Alalahanin muli ng mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y uling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Ngayon at mamatay na
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Makapal tayong naanyayahan sa kanyang banal na bibig. Hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita malamang ay gagawin na ako. Ang ating pagpupunyon ay gagawin mawakanan. Kayo po ay gagabayan ang ating mga ushers tungo sa pinakamalalim na register. Salamat po.
dasal natural prayer of the faith university. God of mercy and compassion, we come to you in our need and lift up to you our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every invocation, we say together, bless the Church, Lord. That we may be faithful to the Pope, the vicar of Christ on earth. Bless your church, Lord. That we may be eager to meet and listen to Pope Francis. Bless your church, Lord. That we may be compassionate with the poor and the needy. Bless your church, Lord. That we may be merciful with the weak and the lost. Bless your church, Lord. That we may humbly confess our sins and return to God. Bless your church, Lord. That we may frequently and devoutly receive Holy Communion. Bless your church, Lord. Let us pray. God our Father, we are all your children. Make of us a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and heroism, through Christ our Lord. Amen. Pagsitahin po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasakit ng kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsipo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Nawa, pagkalooban kayo ng Diyos na nangangalaga sa mga Israelita nang sila'y maligaw sa landas ng pagbabago ng kalooban upang lalo kayong tapat na sumunod sa Kanya. Amen. Nawa, palasag ninyo ang pag-ibig na pinatunayan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang pagpapakasakit sa krus. Amen. Nawa, itulad niyang mapasan ninyo ang inyong krus ng buong pananalig, pag-asa at pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na ating pagdiriwang umaybay sa kapayapaan at itampok ang krus ni Jesus sa inyong buhay. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord and sing songs of praise. Shout with your voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord on our day. Sing hallelujah. Rejoice and be glad, let us stand.